Hallelujah. Kaya napakaliwanag ang sabi dito sa Kawikaan, chapter 1, verse 20, ang karunungan ay umaapaw sa mataong lansangan. Tinig niya ng ibabaw sa lugar ng pamilyan. Ito'y lumalampas sa mataas na muog. Ang ugong niya ay naririnig sa pintuan nitong lungsod. Kaya napakaliwanag ang salita ng Diyos na ito'y nasa labas. Paano makarinig ang mga tao na busy sa nabuhay kung puro sa simbahan na lang? Kaya ang Diyos, mula noon hanggang ngayon, ang salita ng Diyos naghahanap ng mga tao na nais maligtas. Kita mo si Kristo Jesus noon, nangaral, pati mga propeta at apostol, pinatay sila ng mga mangmang. Isa pa tayo kung tayo noon namumuhay, nabuhay noong unang panahon, isa ba tayo nagpapatay kay Kristo Jesus? Isa ba tayo? Kaya makita natin ang reaksyon ng mga tao kung sila nga mga lahi nagpapatay kay Kristo Jesus. Kailangan magbalik loob sa Diyos, magbagong buhay dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi nais ng Diyos mapahamak tayo, mahal tayo ng Diyos. Kaya nagpadala siya ng mga propita, apostol, pati ang Diyos bumaba na sa lupa upang manawagan sa inyo. Ngunit hindi natin binigyan ng halaga ang salita ng Diyos dahil na nagpasinusino tayo sa Diyos. Tingnan natin ating sarili kung saan tayo pupunta. Kung mamatay tayo, kung saan tayo pupulutin. Kaya ang sabi dito, ang karunungan ay umaapaw sa mataong lansangan. Tinig niya nangingibabaw sa lugar ng pamilyan. Kaya ang tinig niya nangingibabaw sa lugar ng pamilyan. Kung bagong pinanganak ka pa lang, manibago ka. Ngunit kung matagal ka na pinanganak, hindi ka na magulat kung nag-iingay ang salita ng Diyos. Ito'y ingay ng kaligtasan, hindi ng ingay ng kaumangan, kabalbalan o kalukuhan. Ito'y ingay ng kaligtasan na hindi pinalagan ng mga mangmang. Kaya sabi dito, ang karunungan ay umapaw sa mataong lansangan, tinig niya ay nangingibabaw sa lugar ng pamilyan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya ay naririnig sa pintuan nitong lungsod. Ang taong mangmang, walang gustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka manatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pang isipin maghanap ng kaalaman? Ang sabi sa verse 23, ang payo ko ay pakinggan ninyo at tingin ang aking mga saway. Sa inyo ang diwa ko at aking kaalaman. Patuloy ito'y aking inyo ay panawagan. Ngunit hindi ninyo pansin ang aking mga kaway, ni walang bahala ninyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyan gunita. Ayaw ninyong pansin at bigyan ng gunita. Kung sa inyo, sabi dito sa verse 29, sapagat itong karunungan ay di ninyo minahal, kayawi ay may di natakot na may kalakip na paggalang. Inyo pangang tinanggihan nitong aking payo. Itinapon na parang dumi itong paalala ko. Tinapon natin na daw tayo ang paalala ng Diyos na ito'y magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Ayaw mo ng kaligtasan. Ang Diyos hindi namimilit. Kung ayaw mo ng kaligtasan, o sige, doon ka na sa kapamakan. Antayin mo na kung kailan ka kukunin ng Diyos. Antayin mo kung kailan
Tanggalan ng Diyos ang hangin ng ilong mo. Hindi natin alam. Ang buhay ay parang usok lamang. Ang buhay ay parang damo lamang. Malakas ka ngayon, baka bukas, hindi ka na huminga. Tanggalan ng Diyos ang hangin ng ilong mo. Kung ayaw mo sa Diyos, nasaan ang proteksyon ng Diyos sa buhay mo? Pwede ka matulog, mamatay ka. Pwede ka masagasaan ng sasakyan o kaya madisgrasya ka kung walang proteksyon ng Diyos. Kaya nangangaral tayo upang magkaroon tayo ng proteksyon. Ang salita ng Diyos, ito'y proteksyon sa atin. Magbigay ng kaalaman upang maiwasan natin mapahamak sa impyerno. Ito ang salita ng Diyos, nagbibigay buhay, pag-asa. Ito'y ingay ng kaligtasan. Hindi ito isang ingay ng isang mangmang na walang gustong kaalaman. Kaya sabi dito, ang taong mangmang ay walang gustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa mong kalagayan? Hanggang kailan pa manatili ang iyong kamangmangan? Kailan mo paisipin maghanap ng kaalaman? Sapagkat ang karunungan ay di ninyo minahal. Kayawi ay tinatakot na may kalakip na paggalang. Inyo pangang tinanggihan. Itong aking mga payo, itinapo na parang dumi. Ang paalala ko, napakaliwanag. Kaya hindi tayo pwede maging balasuba sa harapan ng Diyos. Nagyayabang tayo sa mga kasama natin, sa kakilala natin. Ngunit hindi mo alam, si Kristo Isos nakatingin sa iyo. Ang Diyos nakatingin sa iyo. Milyon na anghel nakatingin sa iyo. Hindi ka man lang nahiya sa Diyos. Yan ang makita natin. Ang kaligtasan ay sa salita ng Diyos. Kaya huwag tayo masinusino sa harapan ng Diyos. Diyos ang kalaban mo, hindi ang tao. Diyos ang kalaban mo. Dahil ang sabi dito, sa Galacia, ay ganito ang sabi sa Galacia. Sabi sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 8, kaya ang sino mang umamak sa aral na ito, ay umamak, hindi sa tao, kundi sa Diyos, na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu. Kaya doon ka humahamak sa Diyos, na nagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Ikaw ba naman, wala kang sahod, tatayo ka dito, magsalita ka ng 3 oras, 2 oras, 1 oras sa kalahati, kung wala sa iyo ang Espiritu Santo. Kaya nagawa natin ito, walang tayong sahod, nagawa natin tumayo, nagtiis, naghirap, dahil sinunod natin ang Diyos. Ito ang utos sa atin ng Diyos, ito ang utos sa atin ng Espiritu ng Diyos. Kaya huwag tayo magmalaki sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito, kaya ang sino man umahamak sa aral na ito, ay umahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos, na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu. Kaya napakaliwanag, ang Diyos nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu. Kaya pag inamak natin ang salita ng Diyos, na pinagkalooban tayo ng Espiritu Santo, sa Diyos ka humahamak, sa Espiritu ka humahamak. Ang sabi dito sa Marcos chapter 3 verse 28, tandaan ninyo ito, maaaring ipagpatawad sa mga taong lahat ng kasalanan at panalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino man lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan, ay hindi mapapawi kailanman. Kaya dapat matalino tayo, hindi tayo mangmang. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Kapag inamak natin ang Espiritu Santo, wala tayong kapatawaran. Kung wala tayong kapatawaran, inaantay na lang mamatay ka. At doon na ang impyerno naghantay sa iyo. Kaya maraming mga tao nagsasalita, hindi niya alam. Magbasa kayo ng Biblia upang maunawaan nyo, upang hindi kayo magkasala sa Espiritu Santo, upang hindi kayo magkasala sa Diyos. Maraming mga tao nagkasala sa Diyos dahil sa kanilang kamangmangan. Kaya kailangan magbasa tayo,
mag-aral ng salita ng Diyos. Kung tamad tayo magbasa, panahon na makinig tayo. Hindi na kailangan maghirap tayo, upo lang tayo, buksan natin ang tainga natin. Dahil ang kaligtasan ay mula sa pakikinig at pag-uunawa at isabuhay. Yan ang kaligtasan. At huwag kang gumawa ng kasalanan. Huwag kang gumawa ng kasalanan sa Diyos. Huwag kang gumawa ng kasalanan sa Espiritu Santo. Huwag kang gumawa ng kasalanan sa kapwa mo. Yan ang kaligtasan na nais mo, hinahanap mo. Kaya pinapahinga tayo ng Diyos. Kaya maraming mga bagay, maraming mga tao nilalabag ang Diyos. Nagsasalita lamang sila ng di maganda. Dahil ang sabi ng Diyos kay Propeta Isaias, napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Kulang ng kaalaman. Ako noon, kulang ako ng kaalaman. Sinubok ko ang tapang ko, inikot ko hanggang Manila. Saan ako ang probinsya, tumayo, may pinabagsak ako. Hanggat na sabi ng kamag-anak ko, kung ganyan ka, mamatay ka na, mumurahin ang kabaon mo. Mas maganda siguro pumasok ka na lang sundalo. Kaya pumasok ko ng sundalo. Dahil hot talaga ako, sinubok ko sarili ko. Nakita ko ang sarili ko. Matapang ako. Kaya nakita naman ng Diyos. Ang katapangan ko noon, panahon ginamit na niya para sa kanyang kaharian. Para sa pagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya ganoon na lang tayo katapang magsalita. Bakit ano ba mga nagawa niyong kasalanan na hindi ko nagawa? Higit pa yan nagawa ko. 10 dubli pa. Lahat. Anong kasalanan na nagawa niyo na hindi ko magawa na pinagmamalaki ninyo? Kaya tayo ngayon, nagpapatuo na kung paano tayo binago ng Diyos. Nagpapayag na lang tayo ng salita ng Diyos. Hindi na kung sino-sino ka. Hindi mo kilala ang mga tao. Hindi mo rin ako kilala. Kaya mag-ingat tayo dahil may Diyos nakatingin sa atin na pwede magusga sa atin, maglagay sa atin sa kapamakan ng ating mga ginagawa. Huwag tayong magtapang-tapangan. Ako noon, mula ako 17 years old, mga edad 40 years old din, napanuntok ko na yan noon. Nikot ko na yan hanggang Kapis, Aklan, Iloilo, Manila. Hanggang naging sundalo ako, pati imaw ko sundalo. Ginapang-upakan ko na. Pati mga senior ko. Kaya malaki ang pinagbabago natin, binago tayo ng Diyos. Kaya ang tingin ninyo sa atin ay parang bata na maliit lang, na walang napaslit, na walang alam. Tingin ninyo sa atin, parang ipis lang, pero hindi nyo alam. Kaya maraming matatanda dito, hindi natin yan pwede late-latein. Alam mo, marami ang karanasan mula nung bata yan. Marami akong kaibigan noon dito sa Jose. Halos, walang linggo, walang trouble. Ngayon matanda na siya, nakaupo lang man, napakabait. Pero hindi mo, ako kilala ko siya, marami siyang karanasan. Gulo dito, gulo doon. Nung matanda na siya, naging mabait na siya. Pwedeng tingnan natin, parang mumoy siya, pero hindi mo alam ang mga karanasan na 4 na tao na pinatay niya. Kaya maraming mga bata ngayon, o matanda man, na hindi pa ninyo naranasan ang mabigat na mga kagaguhan. Kaya tayo ay, kita mo, sa totoo lang, marami akong kasama na sundalo. Nakita ko mga sundalo na kasama ko. Ang mga kriminal, mga killer na sundalo, tahimik lang yan, hindi yan nagsasalita. Tahimik yan, pero pag ginalaw mo, patay ka kagad. Marami naman kami mga kasama na sundalo, mabunganga, mga ursonada, pero mga kapag sa labanan, mga duwag yan. Mga duwag. Kaya kita mo, ang mga warrior, kahit malasing yan, pag gulong-gulong yan, hindi nang gugulo.
Bakit hindi nang gugulo? Alam niya sarili niya kapag manggulo siya at ipaya siya, pwede siya pumatay kagad. Kaya, ang mga nasa opisina naman, hindi nasama sa operasyon kapag sila malasing. Ang ginagawa nila ng ursunada sila sa mga sibilyan. Doon na sila soldaduhan kapag lasing na. Kaya nakita namin ang mga duwag na tao, mahilig mangursunada, mahilig mang-away. Pero ang mga killer, tahimik lang yan. Kaya kilala ko na ang mga matapang na tao at mga duwag. Kaya huwag niyo akong pautuan dahil kilala ko na yan lahat. Dahil nakasama ko na sila. Kaya mas magaganda siguro na makinig na lang tayo ng salita ng Diyos. Makatulong ito sa atin upang tayo ay mapatawad ng Diyos, upang tayo ay iligtas ng Diyos. Huwag tayo mamak ng ating kapwa na wala naman tayong nalalaman. Mas maganda makinig tayo upang magkaroon tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos. Ako noon, nung sundalo, hindi ako nang babastos sa mga tao. Tinitingnan ko lang sila. Hindi ako nagyayabang o nangursunada noon. Dahil kilala ko ang aking sarili, ayaw ko makatagpo ako ng katulad ko. Kaya ito ng pagpahayag ng salita ng Diyos. Maraming nagbago. Totoo yan, maraming mga preacher dito na hindi nyo alam na nakapatay ng 2 bisis. Nagbago siya. Nangaral na siya. Maraming mga pastor na daming karanasan. Sila'y na hulog sa kumunoy ng dyablo. Ngunit napakaganda. Dumating si Kristo sa kanilang buhay. Sila'y iniligtas, inahon sa kadiliman at dinala sa kaliwanagan. Kaya ayaw ba natin magbago ang lahat ng tao? Sa totoo lang, wala pa noon mga pahayag ng salita ng Diyos. Maraming patayan sa mga pistahanan, sa mga palingki. Doon sa aming lugar, Bugasong number 1 yun, na ang krimen doon, saksakan, patayan. Doon ako galing sa lugar, sa Valderrama ako, ang lolo ko. Matagal din ako doon. Sanay ang mga tao doon sa away, tagaan, saksakan, barilan. Ano pa kaya kung naging sundalo ka at nasahin ka doon sa mga delikado na lugar na parang impyerno? Ang balita doon ay gira, barilan, ang balita doon patayan. Napakahirap. Kaya mga tao na galing sa mga girahan, pagdating dito yan, tahimik, mabait. Hindi yan nagsasalita kasi naunawaan na niya ang buhay ng tao. Kailangan ng tao ay magkaroon ng kapayapaan ang buhay, hindi kaguluhan. Dahil masarap naman mamuhay kung nasa kapayapaan ka. Kung kapayapaan ang nais mo, dapat dito ka kay Kristo Jesus. Dito ang kapayapaan. Sa salita ng Diyos, maglingkod ka sa Diyos, nandito ang kapayapaan. Kaya kailangan natin makipag-isa kay Kristo Jesus. Kailangan natin makipag-isa kay Kristo Jesus. Dahil ang sabi dito sa 2 Korinto, chapter 5, verse 17, kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Yan ang pinag-iingay natin. Dahil nais natin, malaman ninyo, ang nagpag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Ayaw ba ninyo maging bagong nilalang? Mga nanay, ayaw ba ninyo maging bagong nilalang ang inyong mga anak? Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na.
Mga nanay, ayaw ba ninyo, mga asawa ba na ninyo maging bagong nilalang na? Para hindi na kayo magkonsumisyon na laging lasing siya. At hindi ka rin makatikim ng black eye sa mata mo. Mga tatay, ayaw ba ninyo magbago ang mga asawa nyo? Alam na ninyo ang asawa nyo. Ayaw ba ninyo magbago ang asawa nyo? Upang alagaan kanya, upang parangalan kanya, na siya'y laging gagawa ng mabuti para sa iyo. Kaya dapat maging bagong nilalang tayo. Kaya ang naging bagong nilalang lamang ang mga tao nagpag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi dito sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya ang sino mang naging-pag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na, bago na. Kaya kung dating nilalang ka pa, hindi ka pa nagpag-isa kay Kristo Jesus. Hallelujah! Kaya ito ating pinaghirapan na wala namang nagsusupport sa atin, sarili nating gastos, upang masunod lamang natin ang Diyos, upang mapayag ang kanyang salita. Kaya minsan bigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos. Isang bisis lang ito sa isang linggo. Ngunit itinapon pa natin na parang tayo lamang. Kaya ang Diyos ba natutuwa sa iyo? Hindi. Galit ang Diyos sa iyo. Yan ang dapat niyong malaman. Kaya mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito sa Episo chapter 3 verse 3 to 6, ipinayag sa akin, sabi ni Pablo, ang ipinayag kay Pablo ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit kunong dakong una. At habang binabasa ko ito, ay nalalaman ninyo na unawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito ay hindi pinaalam sa mga taong noong unang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu ang kanyang mga banal na apostol at mga propita. At ito'y ang lihim na sa pamagitan ng mabuting balita na inahayag ni Kristo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nakita natin, kaya ito dapat nating pakinggan dahil minsan matagal na tayo nagsasamba, maraming kakulangan ang ating kaalaman. Ngunit kung nakikinig tayo, nadagdagan ang ating kaalaman tungkol kay Kristo Jesus. Nagdagdagan ang ating kaalaman tungkol sa kaligtasan. Dahil kung nais natin maligtas, ang kaligtasan, magawa natin na kung paano tayo maligtas. Kaya kailangan natin makinig. Dahil ito'y para sa atin. Ito isang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ipayag ang kanyang salita ng kaligtasan. Kaya sabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 17, at iniling sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya, naway maliwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan na kaligtasan sa kanyang pagtawag sa atin. Ito ang kaluwalhatian inilaan niya para sa kanyang mga hinirang. Kaya napakaliwanag. Maraming mga bagay di natin alam. Kahit simbahan natin, hindi natin alam. Kahit ating panampalataya, hindi natin alam. Kaya nandito tayo upang ipahayag, upang madagdagan ang inyong kaalaman.
upang madagdagan ang inyong kaalaman, upang marunong kayo sa pagsunod sa Diyos, upang maging marunong kayo sa pag-akbang tungo sa inyong kaligtasan. Kaya ang sabi dito sa Gawa, chapter 20, verse 26, kaya sa araw na ito, sinasabi ko, hindi ako mananagot kung may mapapahamak sa sino man sa inyo. Sinabi na ito ni Pablo, na hindi siya mananagot. Dahil pinahayag na sa atin ang salita ng Diyos. Wala na siyang panagutan. Kaya sabi dito sa Jeremias, itong panagutan ng mga ngaral na hindi nyo alam, na ating pinapakailaman pa ang kanyang katungkulan, pagsunod sa Diyos. Kaya nakita natin, maraming mga bagay hindi natin alam. Kaya sabi dito sa Ezekiel chapter 33, ay sabi dito, upang maunawaan ninyo bakit kami laging nagpapayag o nag-iingay sa lugar na ito. Dahil may panagutan kami sa Diyos, may tungkulin kami sa Diyos na dapat naming gampanan. Bakit sabihin nyo na nag-iingay kami? Hindi. Ginagawa namin ang aming tungkulin sa Diyos upang wala kaming panagutan. Dahil marami na kaming alam sa salita ng Diyos. Kung hindi namin ito payag, ito ang aming panagutan. Dahil ang sabi dito, ikaw tao ay ginawa kong bantay ng Israel. O ano mang marinig mo sa akin, ay sasabihin mo sa kanila bilang babala. Kaya kung ano ang alam natin sa banal na aklat, sabihin natin sa mga tao bilang babala, upang sila'y magbagong buhay at upang sila'y sumunod sa Diyos, upang marating nila ang kaligtasan. Dahil ang sabi dito sa verset, kapag sinabi mo sa taong masama na siya'y mamatay at di mo ito pinabot sa kanya upang magbagong buhay, mamatay siya sa kanyang kasamaan, ngunit panagutan mo ang kanyang kamatayan. Ito panagutan ng isang lingkod ng Diyos. Ito panagutan ng isang pastor, isang ministro, isang pare. Kung hindi niya pinahayag sa mga tao at bigyan ng babala ang mga tao sa paggawa ng kasalanan at namatay siya, kung siya ay ang tao na sumasamba sa simbahan mo, panagutan mo. Kung namatao yan sa tabi ng bahay mo, panagutan mo. Mga kamag-anak mo, kakilala mo, panagutan mo. Lalo kung nangangaral ka, lalo dito sa labas, kasama kayo sa panagutan namin. Kaya namin, maging panagutan kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya pinahayag namin dito, dahil sabi dito sa verset, kapag sinabi mo sa taong masama na siya'y mamatay at di mo pinabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit panagutan mo ang kanyang kamatayan. Ito ang panagutan namin. Kayo, ano ang panagutan ninyo? Ano ang panagutan ninyo? Wala. Sarili nyo, panagutan nyo sa Diyos. Hindi nyo tinanggap ang katotohanan. Ang sabi sa verse 9, ngunit kapag pinalaan mo ang masama, gayon hindi rin siya nagbagong buhay, mamatay siya sa kanyang kasalanan, ngunit wala kang dapat na panagutan. Kaya napakaliwanag, kaya nagpahayag kami ng salita ng Diyos. Dahil ito ay pagkaloob sa amin ng Espiritu Santo, pinakaloob sa amin ng Diyos upang wala kaming panagutan. Kaya huwag tayo maging sino-sino na koreksyon sa amin o kaya magsalita-salita sa amin. Hindi nyo alam ang aming panagutan sa Diyos. Parang ginamit pa kayo ng dyablo upang hindi mangaral ng salita ng Diyos, upang pati kami ay mapapahamak. Dahil ito isang panagutan ng isang mangangaral, isang lingkod ng Diyos na hindi nyo alam. Tingnan nyo, maraming mga tao nag-asawa, hindi niya alam ang pananagutan niya sa kanyang pamilya. Barkada ng barkada, lakwatsa ng lakwatsa, hanggat magkasakit na matay, perwisyo.
Huwag ninyo akong gayahin sa tulad ninyo. Binago ako ng Diyos upang maglingkod sa Diyos. Kung ito'y nag-iingay tayo sa labas, ito'y isang paglilingkod sa Diyos. Nais ng Diyos ipahayag ang kanyang salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya maraming mga bagay hindi natin naunawaan. Kaya mas mabuti makinig tayo upang maunawaan mo rin ang aming kalagayan. Kung bakit kami nag-iingay dito lagi. Dahil ang Diyos ang sinusunod namin, hindi ang tao, hindi ang reliyon. Ito'y pahayag namin. Hindi ito isang pahayag ng isang reliyon, kundi ito'y pahayag ng Diyos, pahayag ni Kristo Isos. Ito ay isang relasyon sa Diyos. Relasyon, hindi ito reliyon. Kaya puro salita ng Diyos ang binabasa natin upang malaman nyo kung paano tayo magpagrelasyon sa Diyos. Kaya dapat magkaroon tayo ng karunungan mula sa Diyos upang manawaan natin ang ginagawa ng bawat tao. Hindi na, huwag niyong gamitin na magpayabang-yabang kayo sa katabi niyo. Dahil ang sabi dito sa Gawa, chapter 20 verse 26, kaya sa araw na ito, sinasabi ko hindi ako mananagot sa kung mapapahamak ang sino man sa inyo. Hindi tayo kami mananagot na. Bakit? Dahil napahayag na namin ang salita ng Diyos. Kung may mangyari man sa mga tao nakarinig, wala na kaming panagutan. Kasalanan na niya, hindi niya dininig ang salita ng Diyos. Hindi niya sinunod kung mapapahamak man siya. Kaya sabi sa verse 27, sapagkat ipinayag ko na ang lahat ng layunin, nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala na akong iniligid na anuman. Sabi sa verse 20, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo Isos. Kaya minsan, ginagamit natin si Kristo para paniwalain ng mga tao kay Kristo tayo. Hindi yan gusto ng Diyos. Alam ng Diyos ang laman ng puso ninyo. Ginamit nyo si Kristo upang sa layunin ninyo. Sariling layunin, hindi pa para sa Diyos. Dahil ang layunin ng Diyos, iligtas ang mga tao. Ngunit ang layunin natin hindi. Tinuturuan natin ng matamis na salita upang makuha ang kanilang kayamanan. Kaya masabi dito, bago si Kristo umakyat sa langit, sinabi na niya, sabi dito sa verse 29, alam ko pag-alis ko ay magsipasok ang mga mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula sa inyo rin, lilitaw ang mga taong nagsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayon sila'y mailigaw nila. Kaya mag-ingat kayo at alalahanin ninyo na ang tinuturo ko, sabi ng Diyos. Kaya ito, ang mga pangangaral, ito'y paalala sa atin kung marami na tayong alam sa Diyos. Tao lang tayo nakakalimot, kaya pinapaalala tayo ng Diyos. Pinaalala tayo ng Diyos upang hindi tayo madaya ng tagapagturo ng kasinungalingan. Hindi tayo madaya ni Satanas sa pamagitan ng paggawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya sabi dito sa Colossus chapter 2 verse 8, mag-ingat kayo upang hindi
mabiyag ninuman sa pamagitan na walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng mga matatanda at mga tuntunin ng sanlibutan. Kaya maraming mga tuntunin ng sanlibutan, mga tuntunin ng reliyon, hindi tuntunin ng Diyos. Yan ay salita lamang ng tao, ang doktrina ng reliyon. Ngunit ang Biblia na ating binabasa, ito yung salita ng Diyos. Ito'y salita ng Diyos. Kaya ma-identify mo na ang mga tao na sumusunod sa Diyos at lumalabag sa Diyos. Ma-identify mo na ang mga tao na kumikilala sa Diyos at hindi kumikilala sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 8, verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakinggan ang salita ng Diyos. Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman dito sa unang 1 ay ganito naman sinasabi. Unang 1 chapter 4 verse 6, ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit ang hindi nakikinig sa atin, ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito natin makilala ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ng katotohanan, at ang Espiritu ng kamalian, Espiritu ni Satanas na umiikot sa ibabaw ng lupa. Kaya nung bago si Kristo umakyat sa langit, sinabi niya ito sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga apostol. Sabi niya sa Mateo chapter 28 verse 19, kaya umayo kayo at gagawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan ang lahat sa pinagutos ko sa inyo. Kaya ngayon, ang ginawa ni Satanas, pinatay ang mga propita, pinatay si Kristo, pinatay ang mga apostol, at inunahan niya maglibot sa buong daigdig ang ginawa niyang lingkod ng reliyon, hindi lingkod ng Diyos. Yan ang ngayon nangyayari sa atin buhay. Sa ibabaw ng lupa, si Satanas ay pumasok na sa bawat reliyon upang magturo ng kasinungalingan sa pamagitan ng doktrina ng reliyon. Dahil ang doktrina ng reliyon, hindi yan salita ng Diyos. Yan ay salita ng kanilang founder. Salita yan ng kanilang reliyon kung paano kayo maging kampo nila at mapasunod. Mapasunod kayo sa nais nila. Ngunit itong salita ng Diyos, ito'y sa Biblia, ito'y salita ng Diyos. Isinulat ito'y doktrina ni Kristo Jesus kung paano tayo mapasunod sa Diyos. Kaya makalaban ang salita ng Diyos at doktrina ng reliyon. Tingnan mo mga tao, may mga doktrina ng reliyon. Ayaw nila magbasa ng Biblia dahil ligtas na daw sila. Ayaw nila makinig sa salita ng Diyos dahil kontento na daw sila sa kanilang reliyon. Hindi nila alam ang reliyon. Hindi ito makapagligtas sa atin. Ang makapagligtas sa atin ay si Kristo Jesus lamang. Ang makapagligtas sa atin, ang makapagligtas sa atin, ang salita ng Diyos sa banal na aklat. Dahil dito nakasulat ang requirements ng Diyos kung paano tayo maging anak ng Diyos, kung paano naman tayo maging anak ng dyablo. Dito natin makita sa banal na aklat ang daan tungo sa langit. At dito rin natin makita ang daan tungo sa impyerno sa pamagitan ng iyong mga gawa. Doon kahatulan, kaya binigyan tayo ng Diyos ng free will. Kung sino sundin natin, Diyos ba o si Satanas? Kaya napakaliwanag itong salita ng Diyos. Ganyan magsilita ang tagapagsalita ng hari ng mga hari. Hindi na, sa totoo lang, sabi ng kasama ko, walang lingkod ng Diyos na bakla.
Walang ginagamit ng Diyos na bakla. Yan ang lagay niyo sa utak niyo. Dahil ang bakla, mabasahan mo yan para malaman niyo. Ito basahin natin sa Roma. Para may background kayo. Bakit nasabi natin yan? Hindi tayo nanlayot. Ito yung sinabi ng Diyos. Sabi sa Roma, chapter 1, verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan. Mano, salit nagkakaaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Nang tinalikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ng mga larawan ng mga taong may kamatayan. Kaya binayaan sila ng Diyos sa kanilang maruming pita hanggang magumon sa paggawa ng kaalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pita. Ang mga nakikipagtalik, ayaw na magpagtalik ang mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila'y nakikipagtalik. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki. Ayaw na ipagtalik sa mga babae, kundi sa mga lalaki. Kapwa lalaki na rin sila nakipagtalik, humamaling. Sa ginawa nilang ito ay nakakaya, kaya hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Ito'y bunga ng sumpa. Kung sabihin naman natin, ayaw naman natin paniwalaan. Kaya kung ito'y bunga ng isang sumpa, sabi ng banal na aklat, dahil ginawa ng Diyos babae at lalaki lamang. Bakit nagkaroon ng bakla, tumboy? Hindi ang ginawa ng Diyos. Ginawa ng Diyos sa lalaki at babae lamang. Bakit mayroon bakla, tumboy? Dahil nakasala ang tao sa Diyos. Sila'y sumamba sa Diyos ang ribulto. Ito ang sumpa. Lumabas sa kanilang kapupuan. Mayroon ng tumboy at bakla. Sino may gawa nito? Diyos ba? Hindi. Dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, sinamba nila si Satanas. Kaya si Satanas, binago niya ang puso ng isang lalaki, ginawa niyang pusong babae. At sabihin niya, babae ako, pero lalaki siya. Yan isang kasinungalingan, isang pandaraya ng dyablo. Babae siya, sabihin niya, pusong lalaki, sabi niya lalaki ako. Dahil ang kanyang puso binago ng dyablo. Dahil ito isang sumpa sa paggawa ng kasalanan sa Diyos. Sumpa ng ating mga magulang. Hindi nyo alam, hindi ito magamot ng doktor. Kahit palitan pa ang iyo. Palitan pa, hindi yan. Ito ay kasalanan, sakit espiritual. Walang iba nito makagamot kundi ang Diyos lamang. Kung hindi ka lalapit sa Diyos, hindi ito magamot. Sa totoo lang, may kwento ako sa inyo. Dati, may isang bakla. Pinakagwapo na bakla. Ngayon, mapira siya. Nagpatanggal ng kanya. Pinutol. At nagpapalit ng babae. Nagpalagay ng babs. Babae na siya. At nag-ayos babae. Kung tingnan mo siya, napakagandang babae. Maraming humahanga sa kanya. Siya'y lalaki. Nagpaupira. Siya ang kauna-unahan na lalaki nagpaupira sa Pilipinas. Ngayon, babae ng mukha niya, naging kaibigan niya ngayon ang anak ng pastor. Kaibigan sila na close. Inanyahan ito ng anak ng pastor magsamba-samba. Nasiyahan naman siya sumamba. Nung habang sumasamba siya, tinanggap niya si Kristo Isos sa kanyang buhay. At habang nagsamba-samba siya, nagtaka siya sa sarili niya. Mayroon siyang naramdaman na iba, nagbago. Nawala na siyang pag-ibig sa mga kapwa niya.
sa mga lalaki, wala na siyang pag-ibig sa mga sa lalaki, kundi doon na siya sa babae. Nakaramdam siya ng pagmamahal sa babae. Paano yan? Naputol na sa kanya. Pinalitan na. Dahil sa pagtanggap niya kay Kristo, pinalitan ang kanyang puso na at espiritu. Kaya bumalik ang kanyang pagkalalaki. Nung bumalik ng kanyang pagkalalaki, paano yan? Natanggal na, naputol na sa kanya. Doon na siya nagmamahal sa babae. Paano yan? Naputol na sa kanya. Kaya kayo mga bakla o mga tumboy, mahal kayo ng Diyos. Huwag kayong magpaputol, magpapalit. Lumapit muna kayo sa Diyos, kay Kristo Jesus. Ito'y sakit espiritual, baka mabago kayo ng Diyos. Tulad nangyari sa isang bakla na yun, nagpaputol sa kanya, ng kanya. Ngunit binago siya ngayon ni Kristo Jesus. Doon na siya umibig sa babae. Dahil ang sabi dito, sa Ezekiel, kapag tayo ay lumapit kay Kristo, humingi ng kapatawaran sa Diyos, babaguhin ng Diyos ang ating puso. Dahil tayo gumawa ng kasalanan ng ating mga magulang, kaya ito'y bunga ng sumpa, pinalitan ni Satanas ang puso natin. Tayo lalaki, papalitan niya ng pusong babae, at ang babae naman, papalitan ni Satanas ng pusong lalaki, upang kuntsain ng Diyos na kanyang nilalang. Dahil ang nilalang ng Diyos, babae at lalaki. Kaya ang sabi dito ng Diyos kay Propeta Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kaya tayo pag lumapit kay Kristo Jesus, makipag-isa, ang ating pusong masuwayin ay papalitan niya ng pusong masunurin. Ang ating puso na tayo lalaki, pinalitan ng dyablo ng pusong babae, ay balik ng Diyos ang iyong pusong lalaki. Yan ang nangyari sa bakla na nagpaputol sa kanya nung siya nagkasimba, tinanggap si Kristo at sumunod sa Diyos. Pinalitan ng Diyos ang kanyang puso, ginawang lalaki, bumalik siya sa pagkalalaki. Kaya nung nagkalaon, nagtaka siya sa kanyang sarili, bakit iba ng kanyang naramdaman. Sa babae na siya umiibig, hindi na sa lalaki. Dahil pinalitan ng kanyang pusong masuwayin, ng pusong masunurin sa Diyos. Ito lang ang makagamot sa atin si Kristo Jesus, dahil ito'y sakit espiritual ang ating nararanasan. Ang doktor hindi makagamot, puputulin, papalitan lang yan. Ngunit ang puso mo, nandoon sa puso mo ang iyong sakit espiritual. Pinalitan ng dyablo ang puso mo, lalaki ka, papalitan ng dyablo ng pusong babae. Dahil sa mga kasalanan ng inyong mga magulang, yan ang dahilan na bakit mayroong bakla tumboy. Hindi nyo naunawaan, kaya iba nagpaputol. Tingnan mo sa bakla na yun nung tinanggap si Kristo Jesus. Bumalik ang pagkalalaki niya. Umibig siya sa babae. Paano yan? Ay putol na. Putol na sa kanya. Na maraming siyang karanasan na paghihirap, pagdurusa sa pag-upira. Ngayon, mapaupira uli siya. Malaking gastos, malaking hirap, malaking sakit ang kanyang naranasan. Kaya mas mainam, makinig tayo, maraming tayong malalaman na hindi natin alam. At makabigay rin tayo ng advice o payo sa mga taong mayroong ganong sakit espiritual. Kaya kahit sa pagsimba sa Diyos, hindi natin alam kung paano sumamba sa Diyos.
May mga tao lud-luod sa ribulto. Lud-luod sila, magrosaryo. Yan ay isang doktrina ng reliyon na ating sinusunod. Dahil ang sabi naman dito, bakit tayo lud-luod sa ribulto? Kung tayo ay anak ng Diyos, dahil ang sabi sa Gawa chapter 17 verse 29, yamang tayo ay mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya'y tulad ng larawang ginto pilak bato o kahoy. Pawang lika ng isip at kamay ng tao, huwag nating isipin ang Diyos ay tulad ng ribulto. Sabihin ninyo, imahin lang naman yan. Oo nga, imahin. Hindi nyo naunawaan ang ibig sabihin ng imahin. Ito isang imahin ng pagsuway sa Diyos. Isang imahin ng pagsuway sa Diyos. Alam ba ninyo mga tao na tunay sumasamba sa Diyos? Makinig kayo. Ito mga tao na tunay na sumasamba sa Diyos, na tunay kumikilala sa Diyos. Sabi dito sa 1 chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Si Kristo Isus ay Espiritu, dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan doon sa langit. Hindi natin naunawaan, doon pa rin tayo sa ribulto ang utak natin. Hindi mo alam, ang ating Diyos ay nasa langit na si Kristo Isus. Nandoon na sa langit. Yun ang ating Isus na ating sinasamba. Hindi ang ribulto na Isus. Hindi ang Isus na tao lang. Dahil ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 11 verse 4, sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sinumang dumarating nangangaral ng ibang Isus. Ibang Isus, sino ito? Isus na ribulto, Isus na tao lang. Ngunit ang ating Isus na kinikilala at sinasamba, ang Isus na pinako sa krus, nagagay ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo at siya'y nabanhaw at ngayon na siya, langit na siya, na yun ang ating Isus na ating sinasamba. Hindi Isus na ribulto, hindi Isus na tao lang. Bakit sabi nila si Isus ay tao? Totoo naman ang pagkatao si Isus. 100% na tao at siya 100% na Diyos. Ngunit ang pinag-aralan natin, ang pagka 100% na tao ni Kristo, ang pagka 100% na Diyos ni Kristo, ay itinakwil natin, hindi natin pinag-aralan. Bakit ang pagkatao si Kristo, siya ay Espiritu sa langit? May dugo ba ang Espiritu? Wala. Kaya nagpakatao siya upang magkaroon ng dugo. Dahil ang kanyang dugo na nagagos sa krus ng Kalbaryo, ayon ang makapagligtas sa iyo. Kaya kung bakit nagpakatao si Kristo, kaya ang pinaka-authority ni Kristo dito, yung pagka-Diyos niya. Ang pagkatao niya ay kasangkapan lamang upang maligtas ka, maligtas kayo, maligtas tayo, upang magkaroon siya ng dugo, upang ito ang kanyang dugo ang magtubos sa iyo, sa iyong mga kasalanan, mula pa kay Eva at kay Adan. Ito ay isang kasalanan na kinuha ng dyablo, na authority na bilang Diyos, bilang anak ng Diyos. Tinubos ni Kristo ng kanyang dugo upang maging anak kayo ng Diyos. Tinubos niya ng kanyang banal na dugo upang maging anak kayo ng Diyos. Dahil ang pagkaanak natin ng Diyos ay kinuha ng dyablo sa panahon ni Adan at ni Eva nang sila'y nakasala. Itinakwil sila ng Diyos. Hindi na si Adan at si Eva anak ng Diyos, kundi anak na ni Satanas. Anak na niya si Satanas. Dahil hindi niya sinunod ang Diyos, si Satanas ang sinunod niya.
Kaya ang Diyos tumalikod sa kanila, sila'y isinumpa. Yun ang ating minana, ang pagsuway sa Diyos. Minana natin kay Adan at kay Eva. Yun ang ating minana. Kaya maraming mga bagay na hindi natin alam. Nagturo-turo tayo si Kristo tao, hindi nyo alam bakit nagpakatao siya upang magkaroon ng dugo, upang iligtas ka, upang magkaroon ng dugo si Kristo dahil siya ay Espiritu. Kailangan makita ng dyablo na lumabas ang kanyang dugo. Bakit nagmamarunong pa tayo sa Diyos? Bakit nagmamarunong tayo sa sobrang nating pagmarunong? Hindi na Diyos ang ating sinusunod, kundi si Satanas na. Kaya maliwanag ang sabi dito, kung kilala mo ang Diyos, simbahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang sabi dito sa 1, chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya sinamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sinamba natin si Kristo sa Espiritu sapagkat si Kristo ay Espiritu. Ang Amang nasa langit ay Espiritu. At ang Espiritu Santo naghari sa atin ngayon. In shortcut ninyo, ginawa nyo lang isa. Ginawa nyo lang isa. Ang Diyos. Dahil hindi nyo masyadong natalastas ang nakasulat sa banal na aklat. Dahil kung wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ay madaya ka. Madaya ka pag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito, sa Mateo ay ganito. Ang sabi sa Mateo ay ganito, chapter 13 verse 10, lumapit ang mga alagad at tinanong kay Jesus, bakit po dinadaan ninyo sa talinaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sabi sa verse 11, sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo malaman ang mga lihim tungkol sa paghari ng Diyos. Ngunit, hindi ito pinagkaloob sa kanila sapagkat mayroon man ay bibigyan pa at nasagana, ngunit ang wala kahit isa'y kukunin kahit kunti sa kanya. Nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng talinaga sapagkat tumingin man sila ngunit hindi makakita, makinig man sila ngunit hindi makarinig at makaunawa. Natupad ang nasa kanilang hula ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo at tumingin kayo ng tumingin, hindi kayo makakita sapagkat maging mapurol ang inyong isip ng mga taong ito. Mahirap na makinig ang kanilang tainga at ipinipikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, bisan sana'y makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang tainga, makaunawa ang kanilang isip, at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Kaya itong dahilan bakit nagsasalita ang Diyos ng talinaga. Dahil ito para malaman ng mga pinili niya, na mga tunay na sumusunod sa Kanya. Nagsasalita ako sa kanila na sa pamagitan ng talinaga sapagkat sabi dito, nagsasalita ako sa kanila ng talinaga, ngunit hindi sila makakita, ngunit hindi sila makakaunawa. Dahil ang sabi dito, sumagot siya. Sabi dito, lumapit ang mga alagad at itinanong kay Jesus, bakit po ninyong dinadaan sa talinaga ang inyong pananalita sa kanila? Sumagot si Jesus, pinagkaloob ko sa inyo malaman ang lihim na tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Kaya kung tayo
ay magpag-isa kay Kristo Jesus, magpasakop sa Espiritu ng Diyos, magkaroon tayo ng unawa. Kung hindi tayo magpag-isa kay Kristo Jesus, magpasakop sa Espiritu ng Diyos, kahit ano ang gagawin natin, hindi tayo makaunawa sa salita ng Diyos. Hindi natin ito maunawaan. Kaya magtaka tayo na napakaraming reliyon na hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa unang Timote, ay ganito sinasabi sa unang Timote, chapter 4, verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Ituro mo sa mga kapatid ang tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual. At ang tunay na aral ang sinusunod mo. Ang sabi sa verse 13, ganitong sabi sa verse 13, iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Huwag mong pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Ang sabi sa verse 15, isagawa mo mga ito at lubos mong italaga ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pagunlad espiritual. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo, patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka. Kaya ito ginagawa namin, upang maligtas kami, nangangaral kami. Pati ang mga nakikinig sa iyo, maligtas ka, pati ang nakikinig sa iyo. Kaya ito aming ginagawa, sinusunod namin ang Diyos. Kaya ito aming ginagawa, sabi sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 2, inutusan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na atol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at pag-ahari, hanggang sa alang-alang sa pagbabalik ni Kristo sa kanyang pag-ahari. Kailangan mapangalan, kinapangaral ang salita ng Diyos. Sabi dito, inutusan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na atol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito. Sabi dito, ipahayag mo ang salita ng Diyos. Kaya kapag ang salita ng Diyos sa ating pinapahayag ay inaatulan ang mga buhay at mga patay espiritual. Sabi dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kaya ito ating ginagawa, matiyagang pagtuturo. Alam ko na unawaan ng mga tao na may roong Espiritu Santo. Ngunit ang mga tao na may Espiritu kang yawa, hindi niya ito maunawaan. Bakit? May sumpa nga siya, hindi na pinakunawa sa kanya. Inaantay na lang mamatay siya upang doon na siya mag-report sa kanyang Diyos na si Satanas. Kaya sabi dito sa Episo chapter 4, verse 17, sa ngalan ng Panginoon itong sinasabi ko, ginigit huwag ninyo kayong mamuhay na gaya ng mga makasalanan. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pagkaunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahiyan, kunti man lang. Wala silang inaatupag kundi ang mga pawang kalaswaan lamang. Ang sabi sa verse 20, hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan kay Jesus, iwanan ninyo ang inyong dating pamumuhay na makasalanan. Ubarin na ninyo ang dati ninyong pagkatao na nagpahamak sa inyo dahil sa masamang pita. Sabi sa verse 23, magbago kayo ng diwa at pag-iisip at dapat makita sa inyo
ang bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Napakaliwanag, kaya ito pinangangaral natin upang ang ating larawan ay larawan ni Satanas ay magbago upang maging kalarawan tayo ni Kristo Isos. Dahil ang sabi sa Santiago ay ganito, Santiago chapter 1, dahil ang salita ng Diyos ito yung ating kaligtasan, si Kristo Isos ang ating kaligtasan at ang salita ng Diyos. Dahil sabi dito, Santiago chapter 1 verse 21, talikdan ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal at pumpakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na nakatinim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Ito ang makapagliligtas sa atin, ang salita ng Diyos. Dahil dito ang mga advice ng Diyos kung paano tayo maligtas. Dito ang advice ng Diyos kung paano tayo makaiwas sa galit, sa puot ng Diyos. Kaya maraming mga tao nalito. Pagdating ng araw, malaman natin kung tayo ay namatay na. Masyak tayo. Totoo pala ang aming narinig. Dahil ang sabi dito sa Santiago, chapter 1, verse 22, mamuhay kayo sa salita ng Diyos. Kailangan mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang makapagliligtas sa inyo. Ito ang instruksyon. Dito ang instruksyon ng Diyos sa banal na aklat kung paano kayo maligtas, kung paano malaman ang iyong mga daan tungo sa langit, at malaman mong daan tungo sa impyerno. Dito nakasulat kung paano ka maligtas. Dahil kapag sa pagkinig mo sa salita ng Diyos at pagsunod sa Diyos, ibig sabihin, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Dumating na ang iyong kaligtasan. Hindi na reliyon mo magligtas. Isang kalukuhan yan. Si Kristo lamang ang pagligtas at salita niya. Hindi ang reliyon. Ang reliyon ay tagapagpakilala sa mga tao sa Diyos at kay Kristo Isos. Ang simbahan ay isang ospital. Ospital ng mga makasalanan na may mga sakit espiritual. Ang ospital, ang simbahan ay isang paaralan upang maturuan ang mga tao sa salita ng Diyos kung paano sila maligtas. Ang simbahan ay isang bahay dalanginan lamang. Hindi inyong Diyos na makapagligtas sa inyo. Ang reliyon at simbahan ay ang reliyon at simbahan ay hindi makapagliligtas sa inyo, kundi si Kristo Isos lamang. Si Kristo Isos lamang ang makapagligtas sa inyo. Dahil ang sabi dito sa Gawa, chapter 4, verse 12, kay Kristo Isos lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya kay Kristo lamang ang kaligtasan at sa salita ng Diyos. Sa banal na aklat, sabi sa Santiago chapter 1, sabi sa Santiago chapter 1 verse 21, talikdan ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal at pumpakumbabang. Tanggapin ang salita ng Diyos, nakatanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Ito ang makapagliligtas sa atin. Ang salita ng Diyos ang makapagliligtas sa atin. Dahil kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ang sabi sa 1, chapter 15, verse 3,
Nalinis na kayo na sa pamagitan ng salita na sinasabi sa inyo. Nalinis na kayo ng salita ng Diyos na inyong narinig. Malaman mo ang katotohanan ang magpalaya sa iyo. Kaya pag nalinis ka na ng salita ng Diyos, nalalaman mo na ang katotohanan. At ang katotohanan magpalaya sa iyo, sabi sa 1 chapter 8 verse 32. Ang sabi naman sa 31, sinasabi naman ni Jesus sa mga tao na niwala sa Kanya, kung patuloy kayo sumusunod sa aking aral, tunay nga kayo mga alagad ko. Tunay nga kayo, mga alagad ko. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya napakalagang salita ng Diyos sa ating buhay dahil marami tayong malalaman kung paano natin masunod ang Diyos, kung paano natin makilala ang Diyos. Kaya ang mga tao hindi nila kilala. Kaya naghahaka-haka nila sila ng sarili nilang pangunawa na lang. At sabihin na ito ang sabi ng Diyos. Yan ay bunga lamang ng iyong pagkaunawa. Ano bang simbahan? Ang simbahan ay ospital. Ang simbahan ay paralan. Ang simbahan ay bahay dalanginan. Bakit nasabi natin ito ang simbahan ay ospital? Ito ay ospital ng mga makasalanan. Dito iriyabang mga tao upang gumaling ang kanilang mga sakit espiritual, upang mapalayas ang mga masamang espiritu sa kanilang buhay. Ang simbahan ay isang paralan upang maturuan tayo kung paano makilala ang Diyos, kung paano masunod ang Diyos, kung paano matakot sa Diyos. Ang simbahan ay isang bahay dalanginan upang doon ka manalangin, upang makipagrelasyon ka sa Diyos. Yan ang ating tinuturo. Hindi ito isang reliyon, kundi ito isang relasyon sa Diyos. Isang relasyon sa Diyos. Kung paano natin masunod ang Diyos. Itong nangangaral tayo upang malaman natin kung paano natin masunod ang Diyos. Ito isang relasyon sa Diyos. Kung nanalangin ka, ikaw ay nagpag-istorya sa Diyos. Mayroon kang relasyon sa Diyos. Kung ikaw ay nagbabasa ng banal na aklat, nakikinig ka sa salita ng Diyos, ikaw ay may relasyon sa Diyos. Iyan ang kung gusto mo, may relasyon kayo sa Diyos, manalangin ka, manawag ka sa Kanya, at magbasa ka ng Biblia, makikinig ka sa sinasabi ng Diyos sa banal na aklat. Maraming mga tao din niya alam, basta ang reliyon niya, maligtas lang siya. Kalukuhan. Naghirap si Kristo sa krus ng Kalbaryo upang iligtas tayo. Nagpasa ng krus, sinipa, sinuntok, linatigo, dinuraan. Pinako ang kanyang krus sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka. Maraming hirap si Kristo dinanas, kahiyan. Pagkatapos, sabihin mo, ligtas ka lang. Si Kristo siya'y Diyos, hindi basta-basta binigay sa atin ng kaligtasan. Naghihirap siya. Pagkatapos sabihin mo, ligtas ka, tinanggap mo si Kristo, ligtas ka. Totoo naman, ligtas ka. Noon dito sa pintuan ka lang ng kaligtasan. Humakbang ka patungo sa karya ng Diyos upang mabot mo ang tunay na kaligtasan, ang reward ng Diyos sa pamagitan ng iyong mga gawa. Doon ka hatulan sa pamagitan ng pagakbang mo tungo sa karya ng Diyos, tungo sa pagsunod ng Diyos. Ngunit kung tinanggap mo si Kristo, sabihin mo, ligtas ka. Wala ka namang ginagawa, patulog-tulog ka lang sa pintuan ng kaligtasan. Ligtas ka ba? Iniligtas ka na ng Diyos, ngunit tamad ka humakbang, tamad ka sumunod, tamad ka makinig sa salita ng Diyos. Ligtas ka. Ligtas ka ba? Napakalabo na pag-iisip. Dapat
magkaroon ng linaw ang ating kaisipan upang malaman natin ang tunay na kaligtasan sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos. Yan ay kaligtasan sa pamagitan sa pag-iwas sa paggawa ng kasalanan. Huwag tayong gagawa ng kasalanan. Yan ang kaligtasan sa pamagitan ng pagrelasyon sa Diyos at pagsunod sa Diyos, manalangin at magbasa ng banal na aklat. Yan ay kaligtasan. Anong kaligtasan sinasabi niyo? Kaligtasan ba yan ng isang matalino na tao, isang mangmang? O kaya isang mangmang na kaligtasan? Kaya maraming mga tao sabi, ligtas ako. Ay, ang kaligtasan mo ay isang kalukuhan yan. Kung ikaw sumusunod sa Diyos, kumikilala sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, sumusunod sa Diyos, at hindi gumagawa ng kasalanan, totoo nga ang iyong kaligtasan. Totoo nga. Marami ngayon, mga piki na kaligtasan, buhat kay Magellan. Kahit sa simbahan, hindi nyo kilala ang simbahan. Dahil ang sabi dito sa Isaiah chapter 7, ay ganito sinasabi sa Isaiah chapter 57, para malaman nyo kung ano ang simbahan. Dahil maraming mga tao hindi nyo pa alam kung ano ang simbahan. Sabi dito sa Isaiah chapter 58, 56, verse 7, dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok, ipadama ko sa inyo ang kagalakan ng aking templo. Ang aking templo ay tatawagin ko na iyong tatanggapin ko sa inyo. Ang templong tinatatawagin, bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang templo ay tatawagin, ang simbahan ay tatawagin, bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Kaya na maliwanag ang simbahan ay bahay dalanginan. Dahil ang sabi naman sa Mateo chapter 21, ay ganito naman sinasabi sa Mateo chapter 21, verse 13, ay ganito ang sinasabi. Sabi dito, sinasabi niya na saan sa kasulatan, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Kaya napakaliwanag ang simbahan ay bahay dalanginan lamang. Dahil ang sabi naman sa Gawa chapter 7, sabi sa Gawa chapter 7, verse 48, gayon man ang katastasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Napakaliwanag, ang katastasang Diyos ay hindi nanirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Ayon sa sinasabi ni propeta, ayon sa sinasabi ng propeta, ang langit ay ang aking trono, sinasabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tungtungan ng aking mga paa. Ano pang bahay ang tinayo ninyo para sa akin, o lugar na pagpahingaan ko? Hindi ba ako gumawa ng lahat ng ito? Sabi sa verse 51, napakatigas ng inyong ulo, di pa nagbabago ang inyong kalooban, ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung anong ginagawa ng inyong mga magulang, yun din ang inyong ginagawa. Yun din ginagawa ninyo. Lumalaban kayo lagi sa Espiritu Santo. Lumalaban tayo sa Espiritu Santo. Kaya napakaliwanag itong simbahan. Ito'y nabagsak dahil sa paggawa ng tao ng kasalanan. Mga lingkod ng Diyos gumawa ng kasalanan. Kaya ang sabi dito sa Gawa chapter 15, verse
6:10, pagkatapos nito ay babalik ako at muling kong itayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibangon mula sa kanyang pagkaguho. Ibig sabihin, bumagsak talaga ang simbahan, ang iglesia ng Diyos dahil sa paggawa ng mga tao ng kasalanan. Binagsak, bumagsak. Kaya ang sabi dito, itinayo ulit ito ni Kristo. Ito itinubos ni Kristo ng kanyang banal na dugo na nag-ago sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang sabi dito sa Gawa chapter 20, verse 26, sabi sa verse 27, sapagkat ipinayag ko na pinay ko ang lahat ng nilalayan ng Diyos para sa inyo. Wala nang iniligid sa inyo anuman. Sabi sa verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan ng ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat na kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Kaya ito iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo, na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Napakaliwanag. Ito'y tinubos ni Kristo, ang kanyang iglesia, ang sinasabi ng banal na aklat. Matakot ka sa Diyos at simbahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang sabi naman dito sa 1, chapter 2, verse 9-10, ay ganito sinasabi sa 1 chapter 2 verse 9-10. Ay ganito ang sinasabi. Tumugon si Jesus, gigibayin ninyo ang timplong ito at muli kong itayo sa loob ng 3 araw. Sabi ni Jesus, gigibayin mo ang timplong ito at muli kong itayo sa 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 40 taon na ginawang timplong ito at itinayo mo. At itayo mo sa loob ng 3 araw. Kaya sinabi ni Jesus, gigibahin ko ang timplong ito. Sinabi sa kanya, 40 tinayo ang timplong ito at itayo mo ng 3 araw. Sabi sa verse 21, ngunit ang timplong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya siya ay muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan ng mga sinasabi ni Jesus. Kaya nakita natin nung namatay si Kristo, doon na nagsimula itinayo ang templo ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Korinto chapter 6, ay ganito sinasabi sa unang Korinto chapter 6 verse 9-10, hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa Kanya? Ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ay, sige. Kaya napakaliwanag, ang sabi dito, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Templo ng Espiritu Santo. Dahil dito napakaliwanag, hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Nasa inyo ang tinanggap ninyo mula sa Diyos at inyong
katawan na hindi talaga ninyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo ng malaking halaga, hanggat malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Kaya ang ating katawan ay binili na ng hamili na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Binili na. Kaya ang ating katawan ay hindi na atin, kundi templo ng Espiritu Santo, hindi ang simbahan. Hindi ang simbahan ng templo, kundi ang ating puso, ang templo ng Espiritu Santo, itinubos na ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi sa verse 3, sabi sa Corinto chapter 3, unang Corinto chapter 3, verse 16, hindi ba ninyo alam, kayo templo ng Diyos at nanirahan sa inyo ang Espiritu Santo. Sabi sa verse 17, paparusahan ng Diyos ang magwasak sa templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Napakaliwanag, tayo ay templo ng Diyos na buhay. Kaya nung nagkasala ang mga ginagamit ng Diyos, tayo ay sinira na ng Diyos ang templo ng Diyos sa simbahan, kundi inilipat ng Diyos sa ating mga puso. Kaya tayo ay templo ng Diyos, nanirahan sa ating puso ang Espiritu Santo. Kaya ang sabi naman dito, kaya iba naligaw, kasi alam ng Diyos bakit binago ang bisang simbahan ng templo ay nasa labas, inilipat sa puso ng tao. Dahil madarating araw, lalabas ang maraming bulang propita at bulang guro, mapatayo sila ng simbahan at paniwalain kayo na sila ay kay Kristo Jesus. Kaya nilipat ni Kristo ang kanyang templo sa ating puso upang makita individual na kaligtasan. Individual, kung sumusunod ka sa Diyos, tiyak ang iyong kaligtasan. Ngunit kung gumagawa ka ng kasalanan at lumalabag sa Diyos, tiyak din ang iyong kapamakan. Dahil ang sabi sa 2 Korinto chapter 6 verse 14, huwag kayong magkisama sa mga hindi sumampalataya. Mari ba magsama ang katwiran sa kalikuan o ang liwanag sa kadiliman? Mari ba magkasundo si Kristo at si Satanas? Anong kaugnayan ng manampalataya sa hindi manampalataya? O ang templo ng Diyos, o ang Diyos di templo ng Diyos-Diyusan. Tayo ay templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananaan ako at mamuhay sa piling nila. Ako ay magiging Diyos nila at sila magiging bayan ko. Huwag kayong lumayo kayo sa kanila, umiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, huwag kayong ipon ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako yung maging ama ninyo at kayo'y maging anak ko. Sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang sabi naman sa Galatia ay ganito. Galatia chapter 5 verse 10, kung kayo ay pinatnubayan ng Espiritu ay wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Wala na kayo sa ilalim ng kautusan ng doktrina ng reliyon, kundi ang sinusunod nyo ang Diyos, si Kristo Jesus, ang Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos, nakasulat sa banal na aklat. Dahil ang sabi sa verse 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat na maghari sa ating buhay. Ang Espiritu ng Diyos ang dapat maghari sa ating buhay. Kaya ang sabi dito sa verse 1, Galatia chapter 1, chapter 5 verse 1, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Kaya tayo naging alipin ng mga Diyos-Diyusan.
Ngunit nang nalaman natin ang katotohanan nagpalaya sa atin. Sabi sa 1 chapter 8 verse 32, nalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan nagpalaya sa inyo. Ang sabi naman dito sa 1 chapter 15 verse 3, nilinis na kayo ng salita ng Diyos na sinasabi sa inyo. Nilinis na tayo ng salita ng Diyos na sinasabi sa atin. Ang sabi naman sa unang 1, chapter 1, verse 9, ay ganito naman. Kung ipinahayag namin ang aming mga kasalanan, maasahan nating ipagpatawad ang ating ipagpatawad sa atin ng Diyos ang mga ito. Linisin tayo na sa lahat nating kasamaan sapagat siya'y matuwid. Lilinisin tayo ng kanyang dugo. Kahit kasindilim pa ng alkitran ang iyong kasalanan, lilinisin ka ng Diyos. Dahil ang sabi sa 1 chapter 3, unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Ngunit pumarito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos na bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagat siya may bagong buhay. May bagong buhay na galing sa Diyos. At yaman Diyos ang kanyang Ama, hindi na siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Hindi na siya maaring magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Dito natin makilala ang anak ng Diyos at anak ng dyablo. Kaya tanong natin sa ating sarili, tayo ba ay anak ng Diyos o anak ng dyablo? Dahil hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ang sumusunod lamang sa kalooban ng Amang nasa langit, ang anak ng Diyos. Ngunit kung tayo ay sumusuway at gumagawa ng kasalanan sa Diyos, ibig sabihin tayo ay kampo ng dyablo. Dahil ang mga nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sabi sa unang 1, chapter 3, verse 8, nakita natin, nakita natin kung paano tayo sinisikap ng Diyos iligtas. Pinadala niya ang kanyang buktong na anak upang maligtas tayo. Ano ang ginawa natin? Siya'y nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Sinipa, sinuntok, dinuraan, linatigo, ginpakawian, pinako ang kanyang kamay sa krus ng Kalbaryo, binangkaw ang kanyang tagiliran, nag-agos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka, iligtas kayo, iligtas tayo. Ano ang ganti natin sa Diyos? Sa kabutihan niya sa atin. Dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya gusto mapapahamak tayo. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kung di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang kaligtasan. Manampalataya sa kanyang bugtong na anak upang hindi tayo mapapahamak, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ito ang kaligtasan. Lumayo ka sa lahat ng kasamaan, huwag kang gumawa ng kasalanan. Ito ay kaligtasan na hinahanap ninyo sa inyong reliyon. Dahil ang reliyon, maraming mga chichiburitse, maraming mga pautot, maraming mga style-style. Paikot-ikutin kayo hanggat mahilo kayo at mapusis kayo ng kanilang doktrina at makuha ang inyong kayamanan.
Simple lang kaligtasan. Kilalanin mo ang Diyos. Simbahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Sundin mo siya sa pamagitan mag-aaral ka ng kanyang salita upang masunod mo ang Diyos at huwag kang gumawa ng kasalanan. Yan ang kaligtasan na hinahanap niyo sa inyong reliyon. Ngunit ang reliyon ninyo, hindi pa ninyo nanawaan ito. Dapat ito ulit sasabihin sa inyo upang malaman nyo ang kaligtasan, upang masunod nyo ang Diyos. Ngunit anong ginawa ng reliyon? Maraming chichiburitse, paikot-ikutin kayo kung ano-ano pa ang programa niya, parinig sa inyo, pasarapin, pangain kayo na magaling siya magsalita. Ngunit ang salita niya ay hindi salita ng Diyos, salita ng tao lamang. Hindi salita ng Diyos ang kaligtasan sa salita ng Diyos. Dahil dito, kapag nagbasa ka at nag-aaral ka ng salita ng Diyos, masunod mo ang Diyos. Tingnan mo mga tao na palabasan ng Biblia, nasunod nila ang Diyos. Nasunod nila ang Diyos dahil palabasa sila ng Biblia. Tingnan mo mga tao hindi nagbabasa ng Biblia, hindi talaga nila masunod ang Diyos. Dahil ang maliwanag ang sabi dito, sinabi sa 1, ay ganito sinabi sa 1 chapter 6, ay ganito sinasabi sa 1 para malaman nyo kung paano kayo makasunod sa Diyos. Dahil sabi dito, 1 chapter 6, verse 44, wala makalapit sa akin, maliban dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin. Sabi na Kristo, walang makalapit sa Kanya kung hindi tayo dalhin ng amang nasa langit. At lalapit kay Kristo Jesus ay muli niyang bubuhayin. Bigyan na ng buhay na walang hanggan. Paano niyo maunawaan ang salitang ito? Hindi ka makalapit sa kay Kristo Jesus kung hindi ka dalhin ng amang nasa langit. Itong pagkaunawa, makinig kayo. Magbasa kayo ng Biblia. Pag nagbasa kayo ng Biblia, maunawaan mo katotohanan at ang katotohanan magpalaya sa iyo. Idalhin ka na ng iyong panampalataya kay Kristo Jesus. Kaya kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ito'y salita ng amang nasa langit, dadalhin ka kay Kristo Jesus. Maraming mga tao hindi niya masunod si Kristo dahil hindi siya dinala ng amang nasa langit. Dahil ang sabi dito sa 45, 1 chapter 6 verse 45, nasusulat sa aklat ng mga propita at silang lahat tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay matutong lumapit kay Kristo Jesus. Tingnan mo mga tao palabasa ng Biblia, bakit sila sumusunod sa Diyos? Kahit sa iba't ibang simbahan, sila lagi sumisimba. Dahil nababasa sila ng Biblia, dinala sila ng amang nasa langit kay Kristo Jesus upang masunod ang Diyos, upang magsimba sa Diyos, upang manalangin sa Diyos, upang magbasa ng kanyang mga turo, saway babala at hindi gusto ng Diyos. Kaya itong mga tao nakasunod sa Diyos, napakaklaro, kaya dapat mabuklod tayo sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Dapat mabuklod tayo sa pag-ibig ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Dahil ang sabi dito sa Colosas chapter 2 verse 2, at mabuklod sila sa pag-ibig ng Diyos, sa gayon magkaroon sila ng ganap na pagkaunawa, bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Si Kristo ang hiwaga ng Diyos, nasa Kanya nakatago ang karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya kung nabuklod ka sa pag-ibig ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, magkaroon ka ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi ka madaya ng dyablo.
Dahil ito ang nais ng Diyos. Simbahin siya sa Espiritu at katotohanan. Turuan, sumunod sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Kay Kristo lamang ang kaligtasan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas natin ng tao, kundi kay Kristo lamang. Ang kanyang pangalan lamang. Ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao at sa kanyang salita na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Ito lang aking i-share sa inyo. Sana may napulot kayong aral sa salita ng Diyos na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin natin siya. Dakila at makapangyarihang Diyos, banal, maraming salamat po muli, Panginoon, sa panibagong oras na ito. Mga kaibigan at kapatid sa Panginoon, muli po kami nagagalak na naparito po uli sa inyo para maibahagi ang pagkain ng buhay. Pagkain ng buhay na kung saan po ay matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos. 9:15 naman, out of duty naman ako. That is why I make use my time again para share kapulong kan Diyos kaninyo. Muli, kami ang inyong mga kapatid na mga born again Christian. Ang punta po namin rito at pakay ay hindi para dalhin kayo sa panibagong relihiyon, kundi ang pakay po rito dalhin kayo sa Diyos na tumatawag sa atin.